I hope, no, maintindihan ni Ansing yung sinasabi na wag mainggit, wag manglamang, no, at matutong rumespeto sa kapwa, no. Sa lahat po ng mga videos na ginagawa ko, no, na content, na reaction, binibigyan ko po ng time yung aking comment section. And sa lahat po ng community na nire-reactionan ko, tinitignan ko po yan. And one of those ay itong kay Daddy Frankie. Especially itong pag ang content ay si Nanay Ansing. No? Kasi talagang marami pa rin yung hindi ayaw sa inaasal ni Nanay Ansing na nakikitaan at medyo diskumpiyado pa sa totoong kanyang layunin, no, na ginagawang pag-alalay at pagtulong kay Oliver. But despite of all this, no, at makikita nyo naman yan no, kayong mga nanonood sa aking content, nagbabasa sa aking comment section, makikita ninyo na may mga talagang hindi pa rin nagugustuhan yung inaasal ni Nanay Ansing. No? Pero may mga tao pa rin naman pong nakakaunawa. At yung mga taong yon ay umaasa kasi sila na ngayon lang naman na magiging ganyan si Nanay Ansing. Sooner or later, through the guidance of Daddy Frankie, maiintindihan niya, no, na ang buhay ay hindi lamang about sa sarili niya or sa mga taong mahal niya lang. No? Dapat matuto din siyang umintindi sa sitwasyon bago siya gumawa ng kanyang moves. Okay, kung bakit ko po nasasabi yan, dahil yan po ang ating bibigyan ng reaction sa content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check, no, para hindi kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, yun na nga, no? Magsishare lang po tayo ng ilang portion, no, doon sa video ni Daddy Frankie na kung saan mayroong isang team. No? Itong team na to, according din kay Daddy Frankie, ay team na matagal nang nakaalalay sa kanya. Team Rise Above, na isa sa talagang tumutulong kay Daddy Frankie. And according kay Daddy Frankie, hindi naman sila vloggers, no? They are all just a sponsor or mga taong nasa likod ni Daddy Frankie at handang tumulong regardless kung sino man siya, no? And in this case, ang napili nilang suportahan at tulungan ay si Nanay Ansing. And maraming magtaasan ng kilay, bakit si Nanay Ansing? No? Wala na bang iba na pwedeng tulungan itong mga taong ito? No? May mga ganyan yan. May mga ganyan mga magko-comment, no? May mga ganyan talagang hindi maiiwasan yan. Diba? Kaya lang kasi hindi po tayo pare-pareho ng opinion, hindi po tayo pare-pareho ng pag-iisip, hindi po tayo pare-pareho ng haba ng pasensya at pangunawa sa mga taong ating nakakasalubungan. No? Katulad po ng sinasabi ko, ako rin po naiinis kay Ansing. No? But we still need to understand kung saan nanggagaling yung ganyan. No? Oo, may mga nababasa rin ako na kapag ugali na ng tao yan, ugali niya na yan, no? Mahihirapan na magbago yan. Correct. Totoo po yan. Once ganyan ka na, no, ang pagbabago sa iyo is talagang with effort, no? At talagang may yung taong mag-guide sa iyo ay mahaba yung pasensya para ikaw ay kahit papano mabawasan mo yung ganung pag-uugali mo. No? So in this case, yun po yung maaari nakikita ng Team Rise Above dito kay Ansing. Kaya gano'n lang po yung kanilang pagtulong, no, na despite of all those criticism na nakukuha ni Ansing sa ating ibang viewers and sometimes sa akin na rin, kasi nga minsan nawawala na siya sa hulog, no, masyado na siyang nagiging gahaman. No, kaya yung ibang viewers ni Daddy Frankie, pag si Ansing na yung content, ini-skip na raw nila. Hindi nila pinapanood, no? So, talagang gano'n, no? May mga ganong tao. Ang mahalaga dito kasi,
nakikinig naman siya kay Daddy Frankie. No? Nakita ninyo after nung nangyaring hindi nila pagkakaunawaan ni Daddy Frankie dahil offending naman talaga yung sinabi niya, ngayon naman nakikinig siya at patuloy siyang inuunawa ni Daddy Frankie. And katulad ng sinabi ni Daddy Frankie dito sa content niya na to na I'm about to share with you, hindi naman sa kanya nanggagaling lahat ng binibigay kay Nanay Yansing. Marami na pong mga sponsor ang nagbigay kay Nanay Yansing, no? Na nakikitaan nila na despite of that kind of attitude ni Nanay Yansing, nakikita nila na inaalalayan niya pa rin naman si Oliver. Siya pa rin naman yung talagang main person, no, na nangangasiwa kaya sa well-being ni Oliver. Okay, so ito po, allow me to share portion of the video na kung saan nagpaliwanag si Daddy Frankie and nagbigay ng message itong Team Rise Above na isa sa talagang nakasuporta kay Daddy Frankie bago ko pa siya makilala. Sabi nga ni Daddy Frankie, from the start na siya ay nag-vlog at makilala ng Team Rise Above, ito na yung mga grupo na hindi umiwan sa kanya at nakasuporta sa kanya on whatever endeavor na kanyang pagdadaanan or gagawin. Bago ang lahat mga kababayan, para maintindihan ng lahat, malaman din ng lahat, kasi maraming nagsasabi sa akin na Daddy Frankie, bakit si Nanay Yansing lagi? Bakit kaya Nanay Yansing na naman? Mga kababayan, kung ano man po yung natatanggap ni Nanay Yansing, hindi po sa akin yun. Galing po. Okay, doon sa mga nagsasabi na bakit si Nanay Yansing naman. Kasi sino ba ngayon yung mga content ni Daddy Frankie? Sino ba yung mga nag-vlog? Di ba? Sa ngayon, ang talagang makikita natin sa karamihang vlog ni Daddy Frankie, si Nida, Oliver, at saka sila Dandan, no? Sila Charmaine. So, kumbaga, umiikot doon yung mga talagang natutulungan niya and some stuff na mga random vlog niya. Di ba? May mga ganong ginagawa si Daddy Frankie. And sa ngayon kasi, parang tapos na kasi yung kay Ate Nida. Di ba? Napabahay. Tapos, sa ngayon naman, si Tatay Rudolph, si Dandan, even yung anak ni Laika is pinapagamot pa. Diba? So, doon lang nakakabalik si Daddy Frankie. Kasi itong bahay ni Kuya Oliver, as far as I know, is magiging reference ito ng iba pang pabahay na gagawin ni Daddy Frankie. No? And sa ngayon, parang nandyan siya nakapurpose. After nung hindi nila pagkakaanuan ni Ate Nida, ito yung pinagpukusan niya dahil hinahabol niya na bago talaga magtag-ulan ay matapos yung bahay. So, syempre, kapag nandiyan lagi si Daddy Frankie, imposibleng hindi lalabas si Ate Nida, si Nanay Yansing. Diba? So, doon sa mga nakakapansin, hindi naman siguro si Yansing lagi. Nagkataon lang na may mga episode tayong napapanood na nanduron si Yansing at nagkaroon ng konting, alam niyo na, di ba? Yung sitwasyon nila ni Inday Okray. Di ba? So, parang na-expose ng sobra si Nanay Yansing. Di ba? Dahil sa nangyaring hindi nila agad na pagkakaunawaan ni Inday Okray. So, kumbaga, nakita natin, masyadong nabigyan ng highlight si Nanay Yansing. And because of that, so, kumbaga ngayon, sumisikat si Nanay Yansing. Ito yung sinasabi kong negative or positive na pagpuna, no? Sa vlogger man yan o sa supporter man yan, nakaka-gain po ng attention, which happened kay Nanay Yansing. No? Nagkaroon siya ng medyo matagal na exposure because of yung mga nangyari, no? From with Inday Okray, na alam naman natin na vlogger, at the same time reactor ng Daddy Frankie. Di ba? So, kumbaga may follower siya at yung nangyari sa kanila, syempre napag-usapan nyo. At pareho naman silang kinausap ni Daddy Frankie. So, to sum up all of those, kaya natin napapansin ngayon na si Nanay Yansing yung parang lagi na nabibigyan, it's because of the exposure na natamasa niya during those times. No? Kaya kung titingnan ninyo, marami talagang exposure na nangyari kay Inday, kay Nanay Yansing. No? And yung pa nga, natatopic pa siya ni Inday Okray.
because of what happened to them. So it's not about laging sinanayansing, no? It's not like that. Matuto po tayong i-analyze yung mga pangyayari, no? And this time naman, ang kaya naman na i-vlog uli ni Daddy Frankie ngayon si Nanay Yansing because of that group, no? Yung Team Rise Above na may pinaabot para kay Nanay Yansing, na alam naman natin na every time may mga binibigay sa mga beneficiary, kamag-anak ng beneficiary, no? Binibigay kagad ni Daddy Frankie yan pag mayroon siyang time, no? So, doon po, sa nag-iisip ng ganon, hindi naman, na ano lang talaga, nagkataon lang na, kumbaga, nabigyan ng mas maraming exposure sa mga content ni Daddy Frankie, si Nanay Yansing. Po yan sa ating mga mababait na sponsor. No? Gaya lang ng ating sinabi, alam ko later on, maintindihan nyo rin ang lahat kung bakit. Kung bakit laging inuunawa ni Daddy Frankie ang mga bagay-bagay. Or which is lahat naman inuunawa ni Daddy Frankie. Nanay Yansing, bago ang lahat, ito. Well, those are the characteristic of vloggers, especially charity vloggers. They need to understand they should have longer patience, understanding, and iniisip talaga nila, pag-iisipan talaga nila kung paano nila babalansehin yung sitwasyon. Mahirap itong nangyayaring, hindi lang naman kay Daddy Frankie, even all those charity vloggers na mayroong mga sponsors, may mga viewers na talagang magkakasalungat yung mga pagkakaunawa kung minsan. So hindi lang si Nanay Yansing ang inuunawa, pati na rin yung mga sponsor at mga viewers na yan. No? So hindi po yan sa pinapanigan ni Daddy Frankie. May mga nagsasabi pa nga na for the content na lang no? Kasi nakikita ng mga tao na malaki o lumalaki ang views ni Daddy Frankie pagka kuminsan may ganyan sa channel niya at sin Nanay Yansing ang involved, no? May mga ganun ang akong nakikitang comment din na it's for the views, kaya ganyan na lang kung i-tolerate ni Daddy Frankie daw si Nanay Yansing. And I don't think nasa ganung punto yun. Kasi mahirap po yun, no? Kung yun po yung magiging style ni Daddy Frankie, sooner or later, lalabas po yung totoo. No? Lalabas ang totoo na siya ay nagiging scripted na rin. No? Which is hindi maganda na. At nakita na po natin yung mga epekto ng mga scripted na mga vlogging. No? So, I don't think napapasok sa ganung tema ng pag-vlog si Daddy Frankie. Ang sa kanya lang rito is yung pilit niyang iniintindi, inaalam yung mga bagay-bagay bago siya magbitaw ng salita. No? Dahil hanggat maaari, alam natin lahat yan na ayaw ni Daddy Frankie na mayroong naagrabyado sa sponsor, no, sa mga beneficiary, at even sa mga viewers. Lahat po yan. Kaya nga, wini-welcome ni Daddy Frankie lahat ng komento. Mapa-negative or positive yan. Because that's your thought, that's your thinking, that's your opinion. No, so it's a matter of how Daddy Frankie will explain to us the situation. Dahil siya yung laging nanduroon No, 24/7, hindi man 24/7, madalas sila yung nakakita sa mga sitwasyon na nangyayari. No, so sa nangyaring ito kay Nanay Yansing, hindi po ito pangungunsinte, no? Hindi po pangungunsinte itong ginagawa ni Daddy Frankie and even those people na nagbibigay kay Nanay Yansing, no? Alam din naman nila niyan na may mga maling nagagawa si Nanay Yansing. But they tend to understand it because of the situation, no? Kaya nga gano'n na rin lang yung pag-aalala ng iba, no? Maigi po yung ganyan na mayroong nag-check and balance sa mga ganyang sitwasyon. Kasi kung wala namang mga magko-question, walang magtatanong sa mga ginagawa nila Daddy Frankie, so hindi rin naman po maganda, diba? So mas maganda rin po yan na may mga kumu-question. Now, doon po sa mga tao namang hindi matanggap yung binibigay na tulong kay Nanay Yansing, wala po tayong magagawa Kasi may mga tao nga, katulad ng nasabi ko, magkakaiba tayo ng opinion. May mga tao talaga na handa pa rin tumulong despite of what happened.
No? Dahil may nakikita pa sila, may naaaninag pa silang kabutihan sa taong yun, like Nanay Yansing. No? Ako, kahit nasabihin natin medyo lamang yung pagkainis ko kay Nanay Yansing, I'm still trying to understand her situation. No? Yung sitwasyon niya. Kasi nga, maring, kasi kung mababalikan niyo lahat ng mga videos niya, ni Daddy Frankie, halos lahat ng mga natatamasa ngayon ng pamilya ni Oliver ay hindi pa nila natamasa. Hindi pa nila naranasan. Most of it. Kaya siguro, ganun na lang yung pangunawang binibigay nila. Ngayon, kung gumanda man ng views because of Nanay Yansing, that's kumbaga, additional na lang yan no? Sa kung ano talaga yung sinasaloob ng bawat kwentong ginagawa ni Daddy Frankie sa buhay nila Nanay Yansing at Oliver. So, let us hear a portion of the message of Team Rise Above kay Nanay Yansing. Ito po, may ipaparinig muna ako sa iyo. Ito, asaan na? Wait lang. Para alam din ng lahat, kasi yung mga natatanggap ni Nanay Yansing is hindi po galing sa akin. Galing sa mga mababait nating sponsor. Nanay Yansing, upo ako para marinig mo So, yung sponsor na nagbibigay kay Nanay Yansing na yan, nakikitaan po nila. No, na, kumbaga, nandun sila sa punto na iniisip nila kung mabibigyan si Nanay Yansing ng mga bagay na kailangan ng pamilya niya. No? At maranasan niya na magkaroon ng mga bagay na wala siya. Siguro naman, makakaisip siya na hindi lahat ng bagay kailangan manggulang siya. May ganong iniisip ng mga tao na oras maranasan ni Nanay Yansing yan, magkaroon siya niyan, siguro naman, doon niya marirealize na may mali na nga sa ginagawa ko dahil despite of what I've done before, eto pa rin sila. No, parang kumbaga sa akin reverse psychology ang ginagamit ng ibang taong tumutulong kay Nanay Yansing. No, like this Team Rise Above. Sige, Nanay Yansing, ipaparinig ko ha, yung mensahe ng ating buting sponsor para marinig din ng mga kababayan natin, mga viewers natin, mga tagapanood natin. Dear Samsing, tanggapin mo itong maliit kong tulong para sa iyo. Gamitin mo ito pandagdag sa nauna mo natanggap galing sa mga kasamahan ko sa Rise Above family. Kami sa Rise Above ay naniniwala sa pagiging mapagpakumbaba at pagiging patas. Naniniwala rin kami na lahat tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Ang advice lang namin sa iyo ay panatilihing mapagpakumbaba, huwag tutong mag-antay ng blessings mo, at matuturing huwag mainggit sa kapwa. At sana itulungan mo pa rin si Oliver kahit walang kapalit dahil kapatid mo pa rin siya at yun ang nararapat. Hindi ka man nabiyayaan ng karangyaan sa ngayon, ay nung nadarating din ang panahon na i-bless ka rin ng Panginoon ng mas masaganang buhay. At pag dumating man yung time na yun at naging mayaman ka someday, sana ay maalala mo advice namin na panatilihin ang kababaan ng iyong puso, huwag manakit at manlait ng kapwa. Hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa pera. May mga bagay na mas tumatatak tulad ng pakikisama, respeto at tunay na pangunawa. Dahil sa huli, ang maalala nila ay kung paano itinrabo ang iyong kapwa. Kaya kahit ano pang estado natin sa buhay, pakatandaan natin na hindi kailanman matutumbasan ng pera o anong material na bagay ang mabuti pakikipagkapatao, lalo na sa mga mahihirap. Okay, so yan yung portion ng message na yan ng pinaka-leader ata o pinaka-head ng Team Rise Above. No? And I hope maintindihan ni Yansing yung sinasabi na wag mainggit, wag manglamang, no? At matutong rumespeto sa kapwa niya. No? So, katulad ng sinasabi ko, yung mga binanggit no, ng sponsor na yan, o ng team na yan, yun kasi si Nanay Yansing. May lamang talaga yung panggugulang sa kanya. May aminahin natin lahat dyan. No?
talagang yung sarili niya muna. No? Nandoon siya sa ganong aspeto. So, kahit na ganun siya, inunawa siya ng team na yan. I don't think siya ang Team Rise Above lang. May iba pang mga alam kong nakakaunawa kay Nanay Hansing, although marami rin yung talagang nagagalit sa kanya. So, itong ginawang ito ng team na to, I hope magsilbing aral at matandaan ni Nanay Hansing na despite of her attitude, may mga taong nasa likod niya pa rin tumutulong. Ang kaya hilingan lang nila ay matuto siyang respeto, matuto siyang umunawa sa sitwasyon ng ibang tao, hindi lang yung sa kanya. No, dahil all throughout of this journey ni Daddy Frankie with Nanay Hansing, we've seen a lot ng mga sablay niya. But despite of that, mayroon pa ring mga tao or grupo na patuloy na naniniwala sa kanya na siya ay magbabago rin balang araw. Okay? Nagagawa niya lang yan ngayon dahil nga rin sa siya ay kapos sa buhay. Di ba? So, and this is maybe the first time they receive this kind of help coming from people that they don't know. No? So, kaya ganyan na lang si Nanay Hansing. Inuulot ko po, hindi po ako sumasang-ayon sa mga ginagawa ni Nanay Hansing. Hindi ko po sinasang-ayon ng lahat. Ang sa akin lang, since si Daddy Frankie nga, binibigyan siya ng chance na siya yung talagang nakakakilala, nakakakita, nakakasama. Kasi tayo kung ano lang yung ipakita sa ating video, ni Daddy Frankie, doon lang tayo nakabatay. Hindi katulad niya, hindi katulad ng team niya. Hindi katulad ng Team Rise Above, ng Baby, na nakakausap nila si Daddy Frankie kung ano ba talaga si Nanay Hansing. Kaya nila nagawa na mag-extend ng tulong para sa. Okay, so ito pong aking content na to ay wala po akong pinapanigan. Hindi ko po kinala yung team na yan. Kasi nanduron din po ako sa sitwasyon na yes, I know. Maraming sablay si Nanay Hansing. But nakikitaan pa rin naman po natin siya ng konting hope na babaguhin niya yung ugali niya at yung pakikitungo niya kay Oliver, na yun nga, sana hindi lang sa ngayon niya tutulungan si Oliver, hanggang sana siya iwanan ng Daddy Frankie, kung talagang kasi after nitong blessing na to, I think alalay na lang o silip-silip na lang si Daddy Frankie o kung may sponsor na magpapaabot, kasi hindi naman pwedeng habang buhay pupusan ni Daddy Frankie yan. Diba? Marami pa tayong mga kababayan na kailangan din ng tulong. So, nasa sitwasyon na ngayon si Oliver na, kumbaga, alalay na ng pamilya yung kailangan. Sila Daddy Frankie, if ever, may time lang siguro, or if malalagay sa hindi magandang sitwasyon ulit si Oliver. So, doon po, sa mga taong medyo talagang naiinis pa, or hindi nyo kaya yung ugat ni Nanay Hansing, anuhin nyo po, take consideration in understanding the whole story, and let's all watch or tabayanan po natin yung iba pang gagawin ni Nanay Hansing, lalo na ngayon, may kanyang team na tumulong sa kanya, at nagbigay ng advice sa kanya. Sana maunawaan niya yung respeto, pangunawa, at konsiderasyon din sa kapwa-tao. Nanay Hansing, yun yung kailangan. Sa ngayon, maaaring hati pa ang opinyon ng tao sapagkat tunay mong intention, maaaring may mga tao pang doubt na tumutulong ka lang ngayon kay Oliver kasi may nahihita ka. So, prove it to us, especially to those people na walang believe sa'yo. Ako, 50-50 ako sa'yo . Tingin ko kapag nawala si Daddy Frankie, baka hindi mo na rin nasikasuhin si Kuya Oliver. So, prove us wrong. Prove me wrong sa iniisip ko ngayon. Nanay Hansing. Alright, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.